At ito nga, nandito kami ngayon sa RHC Home Builders na matatagpuan sa P. De La Cruz Street, Caybiga, Caloocan City, sa front ng Pilbag. At pag pinasok nyo po yung P. De La Cruz, nasa gawing kaliwa siya, hindi na ho ito aabot ng sitio gitna. Lagpas lang ho ito ng terminal ng mga tricycle ng KSG Toda. Ito po sana ang gusto ng tita ko, kaya lang may damage yung gilid ng salamin, kaya hindi niya kinuha. At ito yung price niya. Ito pa naman sana ang kursunada niya, pero dahil nga may damage, ito na lang ang pinili ng tita ko. At ito po ang price niya. Ang original price niya ay 10,499. Pero ngayon, 7,349 na lang. At kung hindi nga last Christmas sale ay 19,800 ang sopa nila. Pero sa ngayon, 17,424 na lang. Sa tansya ko, dahil binabalik-balikan to ng tita ko at ng mister niya, ay palagi ko ito na ang kukunin nila mamaya. At nakukutuban ako na ito nga. At ito na nga talaga ang pinili ng tita ko. Mahigit 24,000 lahat-lahat, kasama na yung lamesa. Magkaiba ho pala talaga yung price ng lamesa sa kanong sopa. Kaya ito ang matatanaw natin sa loob ng RHC Builders. Ito yung mga appliances sila dito. Halos lahat siguro ng needed nyo rito para sa inyong bahay ay nandito na. Siguro kung wala man dito, ay pwede nyo pong orderin sa kanila. Ayan. Ganito ko inililibot yung camera ng CB ko. Pasensya na kayo ha, kasi lumang Android lang talaga yung gamit ni Jesscab Channel. Kung ano talaga ang meron, yun lang talaga ang gagamitin natin. Kumbaga, hindi na tayo yung naghahanap ng wala. Kung ano lang yung meron sa channel natin, yun lang po talaga yun. Pasensya na po kayo. Naka-handheld shot lang po talaga. Palagi na ako. Yun talaga yung naturalesa para makita na pwede naman talaga mag-vlog kahit na cellphone lang na simpleng Android ang gamit natin. Marami pa po talagang pagpipilian dito ng mga sopa, kaya lang may kanya-kanya tayong panlasa at budget na naayon sa dala nating pera o nila na dala nilang pera, kaya yun siguro ang pinili nila. Kaya kung nais yun ng mga sopa dito po sa RHC Builders, ay makakapili po kayo ng kursunada yung mga sopa. Paalala, hindi po to sponsored na vlog. Talagang pumunta kami rito para mamili ang tita ko para mapagdagdag o mapalitan yung luma nilang sopa. At yun na nga, habang namimili sila o tupitingin na iba pa nilang nais, ay yun nga, nagdesisyon akong i-vlog na talaga tong lugar na to. Pag alam nyo na, sayang din naman kung hindi natin i-vlog para ma-feature din natin sa mga need kasi ng mga appliances. Maaaring dito na lang ho kayo pumunta kung malapit ho kayo sa Caybiga, Caloocan City. Although maraming beses na ako nakapunta rito, pero ngayon iba na naman yung mga naka-display nila, kaya nakatutuwa talaga sa mata. Sinamantala ko ng pagkakataon para makita pa yung iba nating mga dapat na makita. Minsan nakakatuwa ding maarkila kasi mababago yung mga makikita mo pag lalo't ganito ka na isama na lugar. Kahit wala akong pera, nagkakaroon naman ako ng idea kung anong sopa ang bibilin ko sa future. Sarap talaga maggala sa mga ganitong lugar, lalo na kung may budget ka. Ako wala kaya hanggang video na lang. Napakadami talagang pagpipilian dito. At habang namimili sila sa loob, lumabas muna ako para i-video shot yung labas ng RHC Builders. Kung dediretsuhin nyo po ito, ipapunta ng sitio gitna. Sa mga ordinaryong tao, mamahalan dito, pero sa mga may budget, sakto lang sa kanila ang presyo ng mga ito. Dito po pala nakalagay ang mga tables nila. Even din ng mga table pang office work o kaya pang schools, marami pang iba. Siya nga po pala, pag bumili pa kayo ng sopa rito, check nyo maigi yung mga paanong sopa nyo, kung maluwag, kasi dito nila kinukumpuni sa lugar na to yung mga paa. At habang namimili rin yung tita ko, kaya nag-aantay na mabayaran nila yung sopa, ayan, naggala na talaga ako sa loob ng RHC Builders. At nandito nga ako sa mga, kumbaga, houseware. Ayan, kaserola, mga plato, at mga tinidor, dito nyo makikita sa area na to. At marami bang iba na gamit pang kusina na needed ng mga mahilig sa kusina. At maging mga pan-display ay maaari nyong makita o mabili dito.
Depende lang sa panlasa nyo. Napakarami talagang pagpipilian dito na maaari nyo magamit kung ano man ang inyong mga kailangan. Nalibang talaga ako sa kakagala rito. Hindi ko namamalayan yung takbo ng oras dahil sa dami ng mga kagamitan na makikita nyo rito. Kapag kailangan nyo ng mga tiles, meron din po sila rito. At iba-ibang size ng tiles, makikita nyo po rito. Iba-ibang design, makikita nyo rin po dito. Yung nabasag na tiles ng tita ko, dito rin nila ipinabili yon sa manggagawa para ma-repair na yung basag nilang tiles sa bahay nila. Kung minsan, ang sarap talaga ng may budget para kung ano yung needed mo, mabili mo kaagad. Nag-enjoy din ako mag-video vlog dito. Kaya minsan nag-experiment din ako ng katulad nito para maiba naman sa ating paningin. At meron din sila ritong mga kama at mga foam na nasa gawing itaas na yan, sa kanan na yan. Kaya kung needed nyo ng foam, dito nyo lang matatagpuan sa bandang dulo rito ng RHC Home Builders. At kung kanina nasa sofa tayo, ngayon po nasa bed section naman po tayo, na kung saan ay maaari kayong makapamili ng mga iba't ibang uri ng kama. Sa patuloy na paggala ko, napunta na naman ako sa ilang piraso ng tiles na to, at sa tanawin na yon ay nandun naka-display yung mga chandelier nila. Hindi ko na lang talaga nila piratan, pero yan, sinunggo na lang na katunayan na may chandelier din po sila rito. At meron din po sila ditong lamesa na yari sa bakal na to, may design silang round table. Napakarami pa talaga rito na maaari nating mapagpilian. Sa patuloy na paggala ko ay meron pa rin pala silang excess na sopa rito, at ito yung table. Medyo mataas ang presyo ng sopa nila dito. Ayan na, nagre-range sa ganyan. Sopa pa lang, hindi pa kasama yung lamesa, dahil maganda naman talaga yung design. Ito yung presyo ng lamesa, medyo malupit na. Kumbaga, pang bonggang-bonggang mga may pera na tong nasa gawin na ito ng mga sopa. Dito po pala nakalagay yung mga medyo matataas na sopa sa section na to. Magaganda naman talaga, ngunit talagang magaganda na rin yung presyo. Pero kung may budget talaga kayo, ang ganda bilhin ng mga sopa na to. Sa patuloy na paggala ko, natuwa talaga ako sa relo na to, dahil imbes na umiikot yung kamay, yung body niya ang umiikot. Naka-reverse na design siya, kumbaga. Natuwa talaga ako sa relo na to. Ang ganda ng ikot niya, oh. Tuntua talaga ako sa kanya, kaya nilapitan ko siya. Hindi ako makatiis eh. Nilapitan ko na talaga. At nung paalis na nga ako, doon ko napansin na may lumalakad pala rito sa relo na to. Ayan, oh. May naglalakad na anino. Galing niya. Tuntua talaga ako rito, kaya pala iba yung feeling eh pag nakakita ka nung kakaiba sa yung paningin. At yun na nga po, nire-ready na nilang lagyan ng mga tawag ito, foam para balutan na. Kumbaga ready for delivery na itong sopa na to, kasi nabayaran na po ng tita ko. Kaya yun, pa-check na lang namin kung may makikita kaming dapat ayusin para bago umuwi ay maayos na. Kagaya nito, nakita namin na maluwag yung mga paa, papahigpitan mo muna namin para pag inuwi sa bahay ng tita ko, uupuan na lang. At habang inaantay ko yung may sakay na sa truck para for delivery na talaga yung sopa, nandito po ako ngayon. Inaantok ako dahil sa lakas ng hangin. Pagka wala ka talagang ginagawa na, galing ka sa biyahe, aantukin ka na talaga. At yan na nga po, matapos nilang mahigpitan yung mga paa ng sopa, binalot na rin nun nila para maisakay na sa truck delivery. At nang sa gayon ay makauwi na kami. Tunto ako nung makita ko rin ang isang relo na to. Katawan din niya ang umiikot, hindi yung kamay. Although ikot naman talaga yung kamay para sa tamang oras, pero nakakatuwa talaga yung mga granahe ang lalaki. Umiikot yung design niya. Nakakatuwa talaga kung may mga bagong design na ganito. At bago nga kami lumabas ng gate ay nahikayat kami na i-testing yung free electronic massage na ino-offer ng RHC Home Builders.
Masarap sana magpamassage pero ayan, tingnan nyo. Ang puti ng paa ko, napakalinis. Ayan, ang asawa ng tita ko, nagpapa-electronic massage din sa mga oras na to. Free lang ho daw kasi muna itong session na to. Kung babayaran daw ho natin ito sa labas, nagkakahalaga daw ho ito ng 1.8, isang buong session. Kaya ayun, tinry nga ho namin para kumbaga ma-relax din yung ating mga nerve. Sa mga oras na to, tinatanong ni sir kung may nararamdaman na akong kuryente. Sabi ko, hanggang tuhod pa lang. Kaya ang nangyari, in-adjust niya yan kanina, naging level 4 na. Doon ako nakaramdam hanggang hita na umaabot. Minsan umaabot ng singit. Vitamins lang. Aba. Sa mga wala namang high blood o sugar mo. Nagpapa-blood chem po ba kayo, sir? Hindi na. Noong nakaraan. Dapat regular. Pero ngayon hindi. 6 months, sir. O, Every kaya 6 months. 3 months to 6 months yan. Para ma-treat, sir, malaman mo, sir. Ma-monitor nyo kung anong mga tumataas sa inyo. Lalong-lalo na, sir, yung creatinine mo. Diba? So ito pangalan na ito, health massage. Ano ba? Ayan naman, sir, pang relaxation. Iba yan, hindi to. Ito kasi, sir, nerve treatment siya. Ayan siya, yung Tense, ma'am. kopo ko. Yes. May medical term kasi yan na transcutaneous electrical nerve stimulator. Yung napipil mong current, ma'am, yan Stroke person, diabetic, high blood, muscle pain, frozen shoulder, back pain, Mahina na o pahina na. slimming, Cleansing na varicose din. pain, Tinatanggal nyo dyan, ma'am, yung mga pambabara. muscle Yung span, pabara pa lang sa mga ugat. kapanyari, Kasi, arthritis. ma'am, kung familiar kayo dito, sa Magkano naman o inaabot tayo isang ganito? hospital, sir, per session may bayad yan. Pag halimbawa ganyan, Wala. Ang per session, sir, sa hospital niyan, 1.8 po. ang mahal pala, Diyos mio. So yun na nga, ang mahal pala na ito. Pag sa hospital tayo magpapasession, kumbaga electronic physical therapy session. At ang aparato daw ho na to ay nagkakahalaga ng 40k pataas. Sabihin natin 50k. Ganun po pala kamahal tong aparato na to. Pero malaking tulong to sa katawan, palagay ko, kung meron tayo sa pamamahay natin ng ganito. Sa mga oras na to, matyaga kaming inaantay ng driver ng truck para matapos yung session namin kasi sayang nga naman kasi magbabayad pa kami sa hospital ng ganitong session. Minabuti na nilang antayin kami para matapos yung sabihin nating 23 minute session na ibinigay para sa amin, para sa kumbaga therapy na ito. Laking tulong palagay ko, lalo na siguro kung dito, meron nga tayo nito sa ating pamamahay. Mahal nga lang pero alam nyo na, prevention is better than cure. Kaya nga sana kung darating sa future na magka-budget, bibili rin siguro ako ng ganito para sa electronic massage na ito para sa ating mga ugat. Sa mga oras na to, patuloy pa rin pinapaliwanag ni sir kung ano ba talaga yung mga benefits sa ating katawan ng electronic massage na to. Kaya ayun, habang hinihintay nga namin matapos yung minuto, ayan, maraming learnings sa mga oras na to. Yung kuryente umaakit na ng malakas sa aking mga ugat. Ayun kaya kay sir, kaya intensity 4 na ako dahil meron na akong baradong mga ugat. Kaya intensity 4 na ang isinet niya sa akin. Ayan. Kakaiba yung nararamdaman, biglang lumalakas yung kuryente, humihina. Ganun pala tong electronic massage na to. Para sa ating mga ugat. Yun talaga ang pinaka main objective nito, i-massage yung ating mga ugat. Pati yung mga muscles na naninigas sa ating mga binti. Oo nga. Tapos Need ako mata. lumalabo na yung paningin mo, sir. Isa din yan, sir, sa mga daily, sir, pag tumataas na sugar mo. Yun, lumalabo. Nagpa-check up ako nung January last year. May katarata na yung kanan ko. Na kailangan ko lang pag-ipunan. Hindi pa naman daw urgent, pero sa nararamdaman ko, lumalabo na talaga.
So, ayan na nga. Ano daw? Na-set up na namin. Medyo nahirapan nga lang talaga na kaming iakyat sa hagdan. Tinulungan ko na yung mga driver at pahinante para maiakyat nila sa kurbadang hagdan ng tita ko. I-guide ko na lang yung driver at pahinante para magkasya sa hagdan. Just go.